Kung may mga binahang paaralan, sa Quezon City meron namang nasunog. Habang sa Zamboanga City, kalbaryo ang biyahe sa dagat ng mga nagtuturo sa mga isla kung saan isang linggo silang stay-in. Nakatutok si Oscar Oida. Dumagdag ang sunog na ito kahapon sa mga problema ng San Francisco High School sa Quezon City. Marami pong tao sa loob eh. Halos isang oras bago naapula tanghali kahapon ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Pero ramdam hanggang sa unang araw ng balik-eskwela ang epekto ng sunog. Dahil kasi sa pagkatupok ng 11 silid-aralan, 16 na seksyon ang naghahati sa iisang covered court. May git-6 na raang estudyante ang katumbas niyan. Ang iba sa lapag muna na upo. Sayang dahil balik one shift na sana ang senior high school nila. Dahil doon sa nangyari, magre-revert po kami sa dating plano na 2 shift po. Tinitingnan namin ano yung agarang solusyon or agarang tulong na kapag hanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Kung hindi init, baha ang problema sa ilang paaralan. Sa Malabon Elementary School, pinampalabas ng campus ang baha dahil sa ulan kahapon na sumabay sa high tide. Pero sa kalsada naman sa labas na ipon ang baha. Antayin niyo lang ako, huwag siyang lulusong, basta dahan-dahan sa paglalakad, baka mamaya madulas eh. Minsan pinapahatid ko siya sa papa niya, nag-i-trike lang. Yung area po na may baha ay may tubig dyan, ay hindi naman po dyan pumupunta yung mga bata. Yung mga classroom po hindi affected. Sa Zamboanga City naman, maagang pinagandaan ng mga guro ang pagtungo nila sa mga island barangay sakay ng mga bangka. Stay in sila roon hanggang Biyernes ng hapon. Kaya may mga dala ng gamit at supply. Malaki pong sacrifice every time na pagpupunta kami, sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung alon, tapos kasama na yung manghangin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.